Mapagpalang araw po sa ating pong lahat. Ang ating pong topic ngayon ay nasa John chapter 5. So, ang teksto po natin ay kinuha ko po sa verses 5 to 6. Sa English version, sabi po sa kanyang salita, "One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, 'Do you want to get well?'" Kaya yung topic po natin ay pinamagkatangkong, "Do you want to get well?" Nang dumating si Jesus, hindi niya tinanong yung layman, "Anong excuse mo?" Kundi tinanong niya, "Gusto mo bang gumaling?" Kung ikaw ang tatanungin ngayon, "Do you want to get well?" Marami po sa atin ngayon na gusto na magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay, higit sa lahat sa mga pamilya po natin, sa mga kaibigan po natin, lalong-lalo na kung meron po tayong mga anak, gusto natin na maging productive sila, gusto natin mawala yung, kung mayroon mga pinagdadaanan sila mga anxiety, gusto natin higit sa lahat na maging close sila kay Lord. Pero madalas, gusto lang natin ng pagbabago, pero ayaw natin ng proseso. So sa John chapter 5, pinakita po ni Jesus na hindi siya naghahanap ng mga perfect na tao, kundi yung hinahanap niya, yung totoong handang magtiwala at sumunod. So, handa ka ba na magtiwala at sumunod kahit hindi mo nakikita, kahit mahirap? So, sa verses 1 to 9, si Jesus po, nakita niya, Jesus sees you even when others don't. So, may yung layman po dito, na paralisado, maraming tao sa paligid, pero si Jesus lang yung lumapit po talaga sa kanya. Hindi niya hinanap si Jesus, kundi si Jesus ang unang kumilos at lumapit. Minsan feeling natin minsan parang invisible tayo, walang nakakaintindi sa atin, walang nagkikare sa atin, pero bago ka pa man tumawag, nakikita ka na ni Jesus. Nakikita niya yung pain mo, nakikita niya, nararamdaman niya yung mga pinagdadaanan mo. Minsan yung excuses keep us stuck, kaya hindi po makamove yung faith po sa atin towards Him. So, yung sabi nung lalaki, nung layman, wala pong taong tutulong sa akin. So, pwede siyang manatili sa dahilan niya, pero sinabi ni Jesus, "Rise, pick up your mat, and walk." Hindi explanation po yung kailangan, kundi obedience po ang kailangan. So, ganun din sa ating mga paglilingkod. Hindi tayo makapaglingkod, may bigay yung lubusan na paglilingkod natin kasi marami tayong mga excuses. Maaaring sinasabi natin minsan hindi tayo gifted, mahina yung faith ko, hindi ko pa time. Pero minsan, kailangan lang natin yung makbang sa ating pananampalataya. Yung mga excuses, it delay what obedience can begin. Yung religion po, without relation, misses Jesus. So, imbis na mag-celebrate yung mga religious leaders, ano po yung napansin po nila? Bakit may dala kang higaan? Mas importante sa kanila yung rules kaysa sa miracle. So, ito po yung pangalawang points po natin. Kailangan po natin yung may matibay tayo na relasyon sa ating Panginoon. Kung gusto natin na magkaroon talaga ng pagbabago, kailangan meron tayong matibay na relasyon sa ating Panginoon. So, hindi po sapat yung nagsisimba lang tayo, nagpo-post tayo ng mga Bible verse, nag-worship. Kailangan nakikita kung ano tayo sa loob ng tahanan natin. Kung ano ba yung lifestyle na ginagawa natin sa loob at hindi sa labas. So, pangatlo, kailangan po ay meron tayong makita po natin ng Panginoon that Jesus, He is the Son of God. So, pinapaliwanag po ni Jesus kung bakit siya ay merong authority. Dahil dito pa lang, makikita natin sa verses 19 to 47, siya yung nagbibigay ng buhay. Humahatol ng tama, siya yung anak ng Diyos, at siya yung katuparan ng scriptures. Marami pong influencers ang mga nagsasabing, "Follow me." Pero si Jesus lang yung may karapatang sabihin niyang, "Follow me." Bakit? Dahil siya ang mas may kapangyarihan na magligtas. Jesus deserves our trust because He is God. So, stop making excuses po. Ano ba yung mga excuse mo ngayon? Busy ka ba? Takot ka? Nasasaktan ka? Hindi ka worthy? Ibinigay mo ba ito kay Jesus? Yung lahat ng mga problema mo, yung kabigatan mo? Instead, obey kahit hindi mo pa nakikita yung resulta. Yung lalaki po ay gumaling habang sumusunod, hindi bago sumunod. Faith comes before the miracle. Pangalawa, don't settle po for religion. Ito po yung dapat nating maging application po sa buhay natin na kilala ba talaga natin si Jesus o kilala lang natin siya sa mga church culture po natin. So, trust Jesus with your future. Hindi po natin kontrolado yung bukas, pero kilala mo yung may hawak ng yung bukas. Yung ating pong conclusion po dito sa John chapter 5, hindi lang pinagaling ni Jesus yung katawan ng isang tao, kundi binigyan niya ito ng bagong simula. Ganito rin yung ginagawa niya sa atin ngayon.
Hindi po mahalaga kung ilang taong ka nang stuck, hindi mahalaga kung ilang beses ka nang bumagsak. Kapag nagsalita si Jesus ng may pag-asa, meron talagang pag-asa. Kaya ngayon pong linggo po na ito, gawin po natin yung tatlong ito. Isuko po natin kay Jesus yung mga excuses po natin, magbasa po tayo, pagbulay-bulayan po natin lagi yung kanyang salita, at gumawa po tayo ng hakbang sa ating pananampalataya. Kahit maliit, alam mo na ang hinihingi ni Jesus sa iyo ay hindi masasayang. Your past may explain where you are, but it doesn't have to decide where you're going. One encounter with Jesus can change everything. God bless po!